Warm and pleasant greetings everyone and welcome to episode 4 of Season 2 of Revalida under Elizalde Broadcasting Network. This is Dr. Benedict David as always, your host, and maraming salamat ulit kay Kuya Chot sa ating napakagaling na segment producer at si Mami Mel ang ating CEO. And before we start, shout out ulit sa ating mga partners, specifically si Home Cook Meals from Kat and Barbie. For orders, deliveries, catering, and pwede rin silang sumali sa mga bazaar. You may contact them, Catherine or Barbie Petate or si Nanay Connie Petate. Shout out 0915-458-5288. And yung Kids Art School under Miss Michelle Mendenilla, you may just type sa Facebook page yung kanilang site niya, Happy Kids Art School. So under Miss Michelle Pichi Mendenilla, artist po siya, gumagawa siya ng mga murals, nag-tutorial siya sa mga bata about art. So, kung may mga anak po tayo, pwede natin siyang gawing tutor and gawing art mentor. Ilabas natin yung talent sa mga bata habang maaga pa. 'Di ba? Who knows? We might be looking at the next Picasso. 'Di ba? Sino ba si Picasso, Van Gogh, 'di ba? Yeah. So, ayan po. So, maraming salamat po sa ating mga partner advocates. And shout out din, ito medyo mahaba-habang shoutout to pero isa to sa mga topics ko ngayon. Shoutout sa ICCT colleges sa Cainta Rizal Main Campus. Specifically kay Dr. Vivian Cosay, College President. Then yung mga nag-assist sa akin because I was the keynote speaker noong February 13 sa tinatawag nilang Nego Puso segment. Nego Puso Week, if I'm not mistaken, Nego Puso Week. So, ako yung keynote speaker dun sa business seminar nila. It's about proving your passion in business. Ano ang pwede mong gawin to start a business and to start a profession. College Week kasi nila in short. So, shoutout ulit kay Dr. Vivian Cosay, yung college president. Then, si Mr. Ariel Casimiro, Miss Fortune Gray, Miss Christine Quejada, Miss Rasheen Abad, Miss Raquel Cabida, Miss Gabriela Lasat, and Mr. Wendell Forcadilla. And of course, yung nag-invite sa akin, specifically yung kumari ko, si Miss Nerjana Alejandro, Maring Aish. Ayan. Maring Aish ang tawag sa kanya doon, pero tawag namin sa kanya, Nerj. I don't know ba't naging Maring Aish. Alam naman namin na whole name niya. Pero yun, maraming salamat po sa pag-invite doon sa Cainta, sa ICCT colleges. And I'll be honest about it. I had been through many keynote speaking engagement since 2006 here abroad. Marami na, hindi ko na mabilang. Pero very memorable itong latest ko. Not because that is the most competent or so. Lahat naman sa akin pantay-pantay. Pero sa akin, it is most memorable kasi for me, I see yung enthusiasm ng mga bata. Saka nagmukha akong artiste. Just kidding. Grabe. Nagpa-picture kami ng mga audience ko after nung talk. Nagpa-picture kami dun sa wedding booth mismo. So, naging polygamous ako. Pinakasalan ko 800. Totoo. Kasi after nung talk, punta ako dun sa booth nung kumari ko. Si Aisha nga. Si Maring Aisha. Si Nerj. Si Maring Nerj. Di punta ako dun sa booth niya. Wedding booth. Yung stall nila, yung kiosk nila, inaabutan ako ng mga bata doon. Di doon kami nagpa-picture. Ayun, parang ang pinakasalan ko, daan-daan, di ba? Anyways, ayun. So, it was very memorable in such a way na not just the competence factor, pero yung, kasi pantay-pantay sa akin yan. Lahat na nag-invite sa akin to become a keynote speaker, to become a guest speaker, pantay-pantay lahat sa akin yan. It's just that, pagdating dun sa parameter na yan is, na-overwhelm ako. Siguro may help na rin na social media, di ba? Kasi sabi ng iba, nakikita nila ako sa TikTok. Even before I went there, nakikita na nila ako sa TikTok dito sa Elizalde. So, yung clout ng social media, heartwarming po talaga. Very heartwarming yung clout ng social media for me. Lalo na sinabi nila sa akin, sir, bago po kayo mag-talk dito, nakita na kita sa TikTok, sa Facebook page, pina-follow ko po yung Revalida, sa kayo Elizalde. Sabi ko, thank you. Diba? So maraming salamat. Kaya siya very heartwarming. Nagbubunga pala yung ginagawa namin dito sa Elizalde. Hindi lang ako, kasi I'm under the umbrella and the anchorage of Elizalde Broadcasting. So nakikita namin yung efforts. Marami na pala kami followers. So maraming salamat po sa mga nag-follow. Hindi lang Revalida, no? Kindly follow lahat yung kadiskarte ni Tita Mel,
yung Alerto Balita, yung Sulyap, 'di ba? Lahat ng mga segments po dito at lahat ng upcoming segments po namin. And above all, open po kami for collaborations. Kung sino may gusto, just PM me. Kung gusto niyo mga vloggers na gusto magkaroon ng kanilang startup na kung nag-uumpisa pa lang, what I'm talking about, 'di ba? Tawag lang po kayo dito, kahit po sa akin, matutulungan namin kayo. We can work that out. All right, so much for that. Dito naman tayo sa main topic natin ngayon. Economics of love. Bakit ko naisipan to? Well, primarily, economics of love, hindi siya basically for me, no? Hindi siya love life, hindi siya Jody Mag, hindi siya tawag dito si Dr. Love, hindi siya Jody Mango. I-correlate natin siya sa education and business. Pero hindi ko kayo sasabihin na mag-aral muna kayo bago mag-jowa, hindi ganun to ha. I'll be talking this time about business. Alright, I'll be talking about business this time. Alright, so first and foremost, business-wise, economics of love. Pag sinabi natin economics of love, for me, we will define this parameter in such a way na ano ba ang gusto mo? Sa pag-aaral mo, gusto mo ba mag-aral ng gantong kurso? Gusto mo ba magnegosyo? 'Di ba? So yan ang i-discuss natin ngayon. Ano ang practicality ng mga bagay na mahal mo at yung mga bagay na may passion ka? Yun ang itatakel natin ngayon. Kasi marami nagtatanong sa akin at yung iba, like for example, ito, yung kapitbahay ko, si Tita Jo. Tita Jo Salaw, shout out sa kayo apo niya, si Lars, no? So, minsan napag-uusapan namin yung thesis ng apo niya, senior high kasi yon, si Lars. So, shout out sa kanya. Napag-usapan namin yung thesis ni Lars, yung group niya. Ang topic nila, isa sa mga topics sila is about yung career nila pag nag-college na sila, kung match ba dun sa talagang gusto nila maging. So, for example, hindi naman sa inaano ko, no? Kasi, well, public knowledge naman to, at least sa amin, yung apo kasi ng kaibigan ko niyan, gusto magpiloto. Diba? So, ano ang course na bagay sa kanya? Kasi ang piloto, it is a certification. It is a training certification. So, yung pagpipiloto niya, of course, dapat may kurso pa rin siya other than that. For example, ako, yung bang kurso ko na when I was in college, my course was BSBA, Major in Commerce in Business Administration sa UST, sa University of Santo Tomas. So, nagamit ko ba siya? I think so. Nung college ako. Wag na yung MBA saka yung mga doctoral degrees ko, saka yung pag-aaral ko ng law. Wag na yun kasi kumbaga fulfillment na lang yan eh. Doon na lang sa primary degree ko, and that is Business Administration and partly economics. Was I able to use that? Was I able to use that to become successful in life? I think so. I am not saying that I am a millionaire or what, because I am not. With all due honesty, I am not. Maybe kung pag-uusapan ng mga network na mga kotse or so, maybe kasi nagde-declare naman kami na SALE namin sa government. Maybe, the word is maybe. Pero hindi ko naman sinasabi na mayaman ako or successful ako. Pero in my little niche or in my own right, I think I was able to use my degree to become successful. And that is one part of the story. The other part is, natanong nyo ba sa akin kung anong gusto ko maging sa buhay ko nung bata ako? Ngayon, sasabihin ko. Actually, ang gusto ko nung bata ako, gusto ko talaga maging teacher. Kasi yung lolo ko, sa mother side, si Lolo Honor, he used to be or he was the assistant registrar sa UST. Then yung registrar noon, lolo ko rin by affinity, pinsan niya. Si Dr. De Ramos, if I'm not mistaken. Hindi ko na inabot yun, patay na nang pinanganak ako, pero nakikwento ng lolo ko sa akin na yun nga. So, lumaki ako modeling my career sa lolo ko. And syempre, sa father ko na abogado. Kaya nga nag-aral din ako ng law and still taking up a part of it, diba? O, kaya nga si mother, librarian siya. My late mother used to be a librarian. So, nung nabubuhay pa siya, until her retirement and eventual passing, diba? So, nung librarian siya, educator din siya. Then, yung asawa ng isang auntie ko, kung naririnig to ng ibang mga IT practitioners, he is the pioneer of IT education. Si Dr. Ephraim Turban. Marami siyang mga authorship na libro about information technology. Isa siya sa mga founders nun. So, talagang nalinya ako sa education. At yun, ang gusto ko, bata pa lang ako, gusto ko talaga maging teacher. Actually, secondary education nga ang gusto ko noon
Although college is also good, nauwi ako sa collegiate level up. 'Di ba? Now, nagamit ko ba yung degree ko dun sa gusto ko mangyari sa buhay ko? I think so. Kasi nagninegosyo ko. Naging corporate practitioner din ako. I used to work for Ericsson Telecoms in SM before going full-time sa academe and before going sa business. So, sa tingin ko, nagamit naman. Now, hindi ko sinasabi na successful ako or what. I think so. Kasi nga, success is a continuous life experience. Ang success, hindi siya porke narating mo na yung peak, successful ka na. Sinusustain yan. Minsan, kapag nagpabaya ka, yung success mo mawawala. Kaya dapat sinusustain mo yan. Success for me is a lesson in life. It is not an achievement. So, am I successful? I think so. Kasi narating ko yung gusto ko at nasusustain ko naman siya so far. May ups and downs, 'di ba? Kasi for me, success is the process as we go along with life. If I say na, sige, I am successful because I am through ups and downs, so good. Good for me. Good for the people whom I also help at nai-inspire ko. Ngayon, nagamit ko ba yung degree ko? Economics-wise, does the passion that I have, does the vocation, does the career that I loved, that I used to love when I was young, proves to be useful until now? I think so. Nagkaroon ng match. So, yun ang i-discuss natin ngayon sa segment natin. What are the parameters that will lead you to really say that the things that you love when you were a kid will really make you successful in life? Yan ang topic natin ngayon. Will the things that you love during your childhood days, gusto mo maging astronaut or so, will that give you economics and above all, substantial success as you go along with your life? Kasi ang dami nagtatanong din sa akin, hindi na sa TikTok or so. Sa usual conversation ko na lang, even sa mga klase ko ngayon, yung mga estudyante ko sinasabi sa akin, tinatanong sa akin, "Sir, am I on the right track? Nag-aaral po ako ng accountancy pero gusto ko lang po kasi mag-accountancy because of peer pressure. Because my parents were both accountants. My father is a CPA lawyer. My mother is also the same. So expectation nila sa akin, being an only child, sinasabi sa akin, is also to be like them." So tanong ko sa kanya, number 1, may plano ka ba sa buhay? Sabi niya, opo. Ano gusto mo maging nung bata ka? Sabi niya, gusto ko po maging gusto ko po maging doktor, MD, medical doctor. O di, ngayon ganto. Kung gusto mo maging medical doctor, number 1, ayaw ng mga magulang mo. Sino ba nagpapaaral sa'yo? Magulang mo, unless working student ka. Will being a CPA lawyer provide a hindrance or an opportunity sa'yo to succeed? 'Di ba? I hope yung mga audiences na-get sa ibig ko sabihin, pag ikaw ba nakatapos ka na ng accountancy mo or ng law school mo, magiging successful ka. Pag sinabi niyang yes, abay dapat kasi degree holder ka, titulado ka twice over, 'di ba? Next, can you still pursue your dream even in the absence of what you were aspiring when you were a child? If your answer is no, then you failed the economics of love. Bakit? Tandaan nyo, success is a lifelong process. Kakasabi ko lang kanina. Again, success is a lifelong process in life. So, gusto mo maging medical doctor, kahit abogado ka na, or college graduate ka na CPA. Pwede ba yun? Oo. Gusto mo maging abogado while being a medical doctor, may tinatawag tayong medico-legal. Ang laki ng sweldo nun. Lalo ko sa NBI ka. Correct me if I'm wrong. Sa mga kaibigan ko sa field dito, So, yun ang point ko dun. Ako nga ano kinalaman na pagiging business administration sa graduate sa pagiging teacher, 'di ba? So, sinunod ko muna yung gusto ng mga magulang ko. So, bottom line dito, moral lesson dito sa primary topic natin, stay in school ka muna. Then, kapag meron ka ng pambala, meron ka ng may ayuda ka na, meron ka ng buwelo, saka mo i-pursue yung dream mo. Yun ang point natin dito. Babalansehin natin yung factors na pwedeng mag-influence sa'yo against or in favor or maybe in favor, hopefully in favor of your childhood dream. I hope na-gets yung ibig ko sabihin. I know na-gets sa audience natin yan. So ako, gusto ko maging teacher, pero syempre, kasi na background ng family ko Pero syempre si father nasa field of corporate law. So sinasabi niya, try mo to na magka-college ako. True enough, nakinig ako sa tatay ko.
Hindi ko naman sinasabi successful ako all throughout. Marami ups and downs. Kasi nga, success is a process of learning. But all I can say is, when I listened to my father, the moment I started to listen to him and I took up business administration, nung magkaroon na ako ng buwelo, doon ako nagkaroon ng decision sa sarili ko na maging college professor in business. So natupad yung pangarap ko and hindi ko rin nasaway yung magulang ko. But that will not happen if I didn't stay in school. So ang bottom line pa rin dito, you should stay in school. Kasi wala kang buwelo kung hindi ka makakakuha ng iyong diploma or hindi ka titulado. Marami dyan, mga crybaby na nagre-rebelde sa magulang, hindi nabigay yung gusto nilang kurso or so. Huwag nyo muna isipin yun. Tapusin nyo muna to. Blessing to eh. 'Di ba? Blessing to na pinapaaral kayo ng mga magulang nyo. Wala kayong karapatang magrebelde. Pagka-graduate nyo, maghanap kayo ng trabaho, paaralin nyo sarili nyo, then you can push your passion. Babalansehin nyo yan. Okay? So, yun ang moral lesson ng primary topic natin. Let's now go to the subtopics. Ang first subtopic natin is, your passion doesn't always lead to success. Lagi sinasabi, kahit ako, nung bata-bata pa ako, sinasabi ko yan, nung medyo immature pa ako sa ganito. Lagi ko sinasabi, push your passion, you will be successful. Noon. Ngayon, hindi ko na siya sasabihin. Bakit? There are times wherein your passion will not always translate to your success. Ito yung focal point ng talk ko sa ICCT dyan sa Cainta no February 13. Shout out ulit during my talk in ICCT, yung mga binati ko nasa earlier part, okay? So during my talk there, I emphasized the point that your passion doesn't always lead to success. And you should always be prepared for everything. Expect the unexpected. If you want to be successful in life, adjustments, the art of pivoting should be imperative. What do I mean by that? You should be able to adjust, you should be able to cope because not everything that you read will always apply in real life. Dapat may diskarte ka. Yun ang focal point ko doon. Passion doesn't always lead to success. Hindi porke gusto mo na susunod at maging successful ka. You have to understand other variables. Babalikan ko kanina. Had I pursued to be an elementary or secondary teacher, will I be successful? Maybe. Pero baka walang Revalida ngayon. Bakit? Because Revalida is about business education. Kung naging full-time teacher ako, baka I embody the very person whom na tinatawag ko minsan na theoretical or so. Diba? Lalo sa field of business education. Alam nyo naman yun, di ba? Kaya marami ako nakakabangga minsan. Kasi minsan, pagka-graduate ng college, kinukuha nila magturo, cum laude. Halimbawa, cum laude, graduate na accountancy. Meron akong kabatch dito. Hindi ko na sabihin ko sino. College batchmate ko, magna cum laude yata siya sa accountancy no, sa UST. Kinuha agad magturo. Ayun, nagtuturo siya until now. Wala siyang corporate practice. Kung makikita ko lang siya ngayon, hindi ko naman binabash na, pero hindi ko minamaliit. Teaching is a noble profession. Pero sa business education, iba yung may experience ka. Diba? Kaya minsan, pag gumraduate ka ng cum laude, or meron ka Latin award, it doesn't follow na magaling ka magturo. And that's what some, or even most, academies do these days. Gumraduate ng cum laude, pinapagturo agad nila. It doesn't translate to teaching. The best teacher is a mixture of experience and theoretical proficiency. That for me is the best teacher. Hindi experience lang, hindi technicalities lang, but a blend, 50-50% each of your experience in the corporate world vis-a-vis or in relation to your technical proficiency. In business education, that is the best teacher. Hindi lang dyan. Even in engineering, architecture, lalo dun. Ano ituturo mo kung hindi mo kayang, kung wala kang portfolio? Hindi mo kaya gumawa ng portfolio mo, infrastructure, di ba? So, the best teacher is a mixture of both of them. Hindi naman pwedeng puro experience lang. Ano ang mapapatunayan mo? Through books. Kaya nga, balanse tayo dyan, di ba? Balanse. Pero syempre, diskarte should always be on top of that. Kasi paano ka magkakaroon ng technical proficiency kung hindi ka rin madiskarte? Vice versa yan eh. Diba? Yun na dapat nagpapaikot sa atin. Hindi pwedeng puro bookish. Diba? So may passion ka. May passion ka. Sir Benedict,
May nagtanong doon sa akin, ano raw ang nag-push sa akin para mag-invest do sa mga negosyo ko ngayon, Power of Phil in particular. May nagtanong sa akin na estudyante, ayun, so nagtanong, again, shoutout sa ICCT colleges, may nagtanong sa akin, what pushed you? What pushed you to invest rather? Again, what pushed you to invest in Power Phil gas stations? Tanong doon sa ICCT colleges nung keynote ko nung Tuesday. Isa lang ang sagot ko primarily. It's because I believe in that company. Because I know a good company when I see one. I hope my audiences, my followers will get it right now. I know a good company when I see one because I have the experience, and above all, it is a mixture of my proficiency and my diskarte. Alam ko when I see one, kahit startup company to, mahusay to. How much more with the person, alam ko agad sa isang itsura ng tao, sa unang tingin pa lang kung okay yan o hindi pakisamahan. Marunong ako tumingin ng ganon. May mga times na loloko ko, last year na scam ako, everybody knows that, pero be as it may, lahat naman tayo nagkakamali, pero kaya nga sinasabi ko, success is a lifelong process. 'Di ba? So for me, nakita ko yan, hindi naman sa judger ako or so, pero may idea agad ako if that person or if that venture will become successful or not. Alam ko yan. Hindi siya nagmamarunong ako, pero sa dinabahaba na pinagdaanan ko, yun. At hindi lahat ng passion mo natutupad. Hindi lahat ng passion mo magiging successful. Minsan, yung passion mo is passion lang. Ano ibig sabihin doon? Ulitin ko, minsan yung passion mo, passion lang, hindi siya nagtatranslate into income. For example, ang dami kong kilala, pasintabi na, mga artist, mga painter, mga kung ano-ano pa, hindi nila maibenta, mga inventor pa iba, mga inventors, pero hindi nila pinagkakakitaan yung mga works nila, artworks, inventions, they were not able to do away with it and translate to a good profitable income. Ulitin ko, no? Ang dami kong kilala. Inventor, scientist pa nga iba, quote and quote, according to them, pero they cannot translate their passion into income. Why? It's up to them. Hindi ko masasagot yan kung bakit. Pero if I had that proficiency, siguro bilyonaryo ko ngayon. Diba? Meron pa siya mga inventor. I will go down with my invention, Benedict, than to have it sold in the local market. What? Nag-invent ka pa kung not for the common good of everybody. Diba? Maraming ganun mga pagkakataon for me, no? Sa akin na nasasayang. Passion nila yon, pero dapat pagkakitaan mo. Binigyan ka ng talent ni Lord eh. Gawin mo siya para kumita ka, makapag-create ng employment, and above all, yung passion mo dapat nagpo-provide na pera sa'yo para makatulong ka sa iba, again, by providing employment and by offering the market or the consumers or the general public with a good value product. Yun ang version ng talagang passion. Kung hindi, forget it. Sa Inventors School dati, no? Sa Inventors Guild, if I'm not mistaken, doon sa Inventors Guild sa DOST, nag-talk ako dyan. And that is true. Ang daming mga inventors na nakakamatayan nila yung invention nila, wala na. Wala na talaga. Wala na nangyayari. I don't know why, pero sa kanila kasi, alam niyo yung tataas ang ego nila, na ayaw nila ibenta yung patent nila, naka-acknowledge siya sa kanila yun, or so, I don't know what's wrong with them. But be as it may, yun ang tinatawag na, yung passion mo doesn't always translate to economics. Hindi palagi successful yung passion mo. Baka namamalikmata ka lang, or maybe, you are not using it properly. 'Di ba? Meron dito yung dami ko ring kilala, mga multimedia, mga vlogger, mga gamer, hindi nakapagtatranslate ng income. I don't know why. Hindi ko na i-judge, baka may mapatamaan ako. 'Di ba? Ang dami-dami nilang hilig, ang dami-dami nilang talent, wala nangyayari. Maybe because you're focusing on so much and on so many that you need to focus only on one. Isa lang, all you have to do is just one. And you put all your efforts on it, or maybe two, then use your success factor to get where you want to be with your career or with your life. 'Di ba? So meaning, just a push your passion na yan, mali yan. And I even stand corrected on that always. Nung sinasabi ko na bata-bata pa ako. Yung passion mo, ibabalanse mo sa reality.
Gaya nga na sinabi ko kanina, di ba, doon sa primary topic natin, gusto mo maging doktor, for example, pero pinapaaral ka na magulang mo para maging accountant, tapos suo mo na yung kurso mo bago mo ituloy yung gusto mo. At least, may pambala ka na sa karir mo. Kung ano man ang gusto mo after, at least, titulado ka na. If ever you don't get your dream, may fallback ka. Kasi ang buhay ay hindi fairy tale. Ang buhay is more about economics. Kailangan mong kumain, kailangan mong magbayad ng bahay, ng kung ano man. 'Di ba? So, kung wala kang pambayad, wala kang ayuda, pang-ayuda, ika nga, wala kang porma, hindi ka makakaporma. So, unahin mo pa rin yung reality over doon sa gusto mong mangyari. Swerte mo kung tumugma yung reality sa gusto mong mangyari. Pero bihira yun. You will not be always in that situation in your entire life. So, you have to face the reality of it. 'Di ba? Next! Ano ba ang ating next subtopic dito? So, ayan, passion doesn't always lead to success. You have to accept reality when it comes to your overall economics and your overall livelihood. Diba? Ano pa ba? So, again, habang nagtatransition tayo sa second subtopic natin, shout out sa mga kapitbahay ko ulit, si Ma'am Terry, si Sir John, si Kuya Bernard, si Tita J, si Attorney Iyog, si Engineer De Leon, si PM Lau, si Rachel, si Mami G, si Pops, Mr. and Mrs. Raras, andyan ngayon sa Peninsula, yung mga kapitbahay natin dyan, So, let's see. Meron ba mga bumabati? Meron bang mga nag-ano sa akin? Marami na. Shout out po, sir, from ICCT. Meron na. Nag-PM sa akin. Ayan. Pero anyways, next topic tayo. It's who you know more than what you think or what you know rather. Ito, diniscuss ko rin to sa ICCT last week, Ulitin ko dito. Again, doon sa keynote ko last week sa ICCT, sa mga binati ko, balikan nyo na lang sa earlier part of the segment. It's who you know, not what you think. Mas importante yung kilala mo, yung pakikisama mo, in a nutshell, kesa dun sa alam mo. Yung alam mo, matututunan mo yan if you are with good company. Kaya napansin nyo, lagi ko sinashoutout yung mga tao na kapitbahay ko, ganun, kasama ko sa negosyo. Bakit? Kasi marami ako natututunan sa kanila. At dahil kilala ko sila, natututo ko, nagiging successful ako, at yung success ko, sama-sama kami, ika nga, damay-damay kami sa pag-unlad. Yun ang point doon. People whom you know will pull you up and push you towards success. And in the same time, if you're a good person, and I hope that you will be a good person, pag nandun ka na sa pararatingan mo, hilahin mo rin sila, magtulungan kayo. Hindi pwedeng crab mentality dito. What you know doesn't matter. I was not always like this all the time. I am always ignorant, and I consider myself as ignorant. Ulitin ko, baka mabigla kayo. Totoo yung sinabi ko. I always consider myself as ignorant. Why? Because I am willing to learn all the time. Ask the stupid questions. Hindi na baling paulit-ulit minsan. For you to learn through repetition. So that your mind will practice the same good thing over and over until ma-perfect mo siya. And then you level up to another tier or another hierarchy of learning. Yun ang point natin dun. Kaya nga, it's who you know. Because who you know will push you up or should push you up. Okay? Magtutulungan kayo. Parang langgam, hindi parang crab. Diba? Hindi crab mentality. Dapat meron ko'y ants cooperative notion or mentality. Parang mga langgam. Nagtutulungan. Yung what you know, matututunan niya sa mga tao na kasama nyo palagi. Dito sa Elizalde Broadcasting, kay Kuya Chot, I have known a lot sa kanya. Kaya saglit pa lang kami magkakilala ni Kuya Chot. Lalo naman si Mami Mel. Si Tito Hill, yung isa rin natin ditong kasama. Si Tito Hill, marami akong natututunan sa kanila. From insurance, kay Tito Hill being the founder of insurance dito sa Philippines. May experience siya dyan. Si Mami Mel, si education, dati siyang teacher. Si Kuya Chot, a fellow Rotarian of mine. Marami akong natututunan. Bukod sa kanila, nasa circle ko, mga kapitbahay ko, mga kasama ko sa negosyo, even with my own family. Ika nga nila, charity begins at home, di ba? Marami akong natututunan. Not because I know so much, but because I know people who will teach me. Hindi ako naniniwala doon sa keep your circle of quality people small. Hindi totoo yun. Kung may value naman sila sa buhay mo, the more the merrier. The more the merrier. Ika nga, di ba? So, who you know
will give you the proper thinking. Again, those people whom you know, if they are good people, they will give you a good quality of thinking, a good quality of reasoning, and above all, you will learn a lot from them. Kaya mas importante yung kilala mo kaysa dun sa alam mo. Kasi yung alam mo, matututunan mo rin yan kung mahusay yung mga taong kilala mo. Simple. Ika nga ay pakikisama. The element of pakikisama should and always be prevalent in everything. Hindi naman ibig sabihin nun abuso, no? Iba yung pakikisama sa abuso, mga kapatid. Pag sinabi mo kasi abuso, utu-utu ka na. Pag sabi pakikisama, may border pa rin yan, di ba? Meron ka pa rin syempre personal privacy mo, if my term is right. Di ba? So, yun ang point dyan. Dapat marunong ka makisama. Dahil kung marunong ka makisama, marami kang matututunan sa kanya. I'll give you an example. Although hindi ito nangyayari sa amin, kasi nga, di ba sa amin, sa condo namin, healthy relationship namin mga officers doon eh. Sa iba. Example lang, marites lang. Siyempre, sa hinaba-haba na experience ko, may mga nakilala na rin ako mga officers sa ibang condominium, homeowners association, labo-labo na. So, para walang data privacy breach, magkikwento ako. Pero hindi sa condo namin. 2 weeks ago, may kaibigan ako, nagkita kami, we had coffee outside sa mall. Starbucks, of course. As usual, favorite. Nagkwento siya, sabi niya, Benedict, nag-away-away kami ng mga kasama ko sa homeowners. Sabi ko, bakit? Hindi ba mga kaibigan mo? Lagi ko nakikita sa Facebook yung mga yan, yung isa raw kasama nila, bigla ng lamig sa kanila. Sabi ko, define ng lamig. Baka naman busy lang. Baka naman may family problem or so. Sabi, hindi Di nagkwento siya, sabi niya. Di nag-heart to heart talk sila. Lahat sila magkakaibigan, mga officers, nag-heart to heart talk. Sabi nung kasama nila, syempre tataka sila ba't lumayo. Tapos naging basher pa nila. Sabi ko, ano nangyari? Nag-heart to heart talk kayo. Benedict, wala naman siya sinabi. Basta sabi lang niya, gusto lang daw niya ng time for herself kasi nga, marami siya mga bashers sila. Syempre, pag officer ka kasi guys, pag officer kasi kayo, expect a lot of enemies. Totoo yun. When you are in position, marami kang magiging basher. Why? Because when you're in position and if you are doing it good, you will really attract people who have contempt. In short, inggit sa'yo. Maraming mainggit when you're doing it good. Minsan kasi ang tao ganito People love the position but they hate the responsibility. Ulitin ko. People love the position but they hate the responsibility. Kaya maraming inggit. Maraming gusto ng position mo. Pero, yung responsibility na kaakibat nun, hindi nila gusto. Maybe yung pera lang ang gusto nila. Pero yung position, gusto nila. Pero yung responsibility, ayaw. Kaya pag marami ka ng, hindi naman marami, no? Kasi pag marami kang basher, baka ikaw ang may mali. Pero pag nagkaroon ka na ng mga bashers, and if you know that you're doing it right, then you are a good leader. Yun ang point doon. So, balik tayo din sa marites ko, no? Wala naman daw sinabing kaibigan nila kung hindi naasar daw siya sa mga basher, kaya siya lumayo para tumahimik na lang. Sabi ko, ni-reason out nyo? Sabi sa akin ng kaibigan ko, wala, Benedict, hindi kami nakapagsalita. Siya yung ganun ng ganun Parang si Pacman daw kain ng pellet. Ja. Sabi sa natatawa ko, sabi, ja. Gawa ganun daw. May pagkakwela kasi yun Sabi niya, Benedict, para si Pacman, ja. Hindi raw sila nakapagsalita. Sabi ko, kung tatanungin mo opinion ko, total, hindi ko na makilala yung kaibigan mo at yung mga fellow officers mo, total, hindi ko na makilala. Ito masasabi ko. Kung sa akin nangyari yan, sasabihin ko dyan, bakit ka nagpa-apekto sa mga bashers mo? Sino bang importante? Yung pinaglilingkuran mo o yung basher mo? Bakit ka lumayo sa mga kasama mo? Ikakampi mo yan Dahil sa mga basher mo, uunahin mo pa ba sila kaysa doon sa mga kaibigan mo? Diba? Ikaw mo may problema, baka may sira ka sa utak. Sabi ko, pwede ko sabihin sa kanya yan. Pakisabi doon sa kaibigan mo, pinapasabi ko kamo, may sira siya sa utak. Kasi kung talagang totoong tao ka, hindi ka magpapa-apekto doon sa mga ganyan. Ang ifo-focus mo, yung mga nagtitiwala sa'yo. Ibig sabihin lang nun, mas importante pa yung mga kalaban mo kaysa sa mga kakampi mo. Yun ang ibig sabihin nun. Sabi niya, sige, makakarating. Kamo sabi mo, galing sa akin. Pinapasabi sa kamo nung kaibigan mo sa Revalida. My point is, who you know
Yung bang ganong quality ng tao, ikikip mo pa sa circle mo, hindi na. Out ka na doon. Out, out ka na doon. Kung parang si Pacman yan, out ka na doon. 'Di ba? Bakit? Kasi pinagpalit na niya yung prinsipyo na pinaglaban ninyo over people na gusto lang kayo ibagsak. Yun ang point nun. Kaya, who you know matters. Because who you know will give you, or not, what it truly means to be the reason to be a good person. Yun ang ibig sabihin dito. So, anong correlation niya sa economics of love? How can you do or how can you push your passion? How can you love your profession? How can you achieve what you wanted to do even when you were a child? How can you get there if you are surrounded by bad people? Surround yourself with quality people. Malaki or maliit, it doesn't matter. If they are of quality, hindi ja. Kung ang mga tao na kapaligid sa iyo, ja, parang Pacman, walang mangyayari. Because those people who surround you with such negativities will also give you trash knowledge. Alam kong cliche ito, pero simple reminder. Diba? Finally, final subtopic natin. Parang ang cute, no? Ja. Pacman di ba? Anyways, next. Your resources mean nothing if you do not know how to use it. Diba? So, meron tayong picture dyan nung kanina, isa samurai. I don't know kung hindi kasi ako nakatingin doon sa board dito. Kung na-post na ni Kuya Chot yun. Yung may samurai na video dyan na, picture na, ayan. So, nakalagay dyan, kung mababasa ninyo, you should learn to adjust. 'Di ba? Kahit napakagaling mo na samurai. Ayan, kahit napakagaling mo na sundalo or kahit napakagaling mo na tao, malalaos ka. Nobody is indispensable. So you have to adjust. Alam niyo alamat ng agila sa Facebook. Totoo 'yun eh. 'Di ba sabi nila, eagles live up to 70 years old ba? Parang tao, correct me if I'm wrong, ano? Eagles live up to that age. Pero pagdating nila na 40, gaya ko, pagdating nila na 40, yung mga pakpak nila bumibigat na, yung beak, yung toka nila bumibigat din. So para makalipad sila uli, may choice sila. Either tumagos na sila sa ulap, mamatay sila na gano'n, hindi sila mag-a-adjust, or ang gagawin nila, magtatago sila for a few months sa isang bundok. Babasagin nila yung beak, as in, dudugo daw to, babasagin nila, kung ano man ang tawag sa dugo na agila or sawa, babasagin nila yung toka nila para maging sharp uli, hahasain nila, tapos tatanggalin nila yung mga lumang pakpak nila para tumubo ng bago. Then after that, another 30 to 40 years of prosperous hunting, hanggang mamatay na sila of old age, di ba? Pero consider na meron silang second wind, di ba? Meron silang second chance. Kung pagbubutihin nila yung pagtatabas at paghahasa nung pakpak at beak or tuka nila. So, ano ibig ko sabihin doon? Meron kang resources parang agila. Meron kang tuka, meron kang pakpak. Hindi mo alam gamitin yun, mamamatay ka. Meron kang pera, bilyonaryo ka, you don't know how to use it, wala rin. 'Di ba? May naalala ako dito, no? Sabi nung si Stephen Curry, it's not about the salary. It's how you use your salary that will take you or will lead you to success. Hindi yung pwedeng Pacman na, sorry na LSS na ako, ano mo na tawag doon, ja. Hindi pwedeng parang si ja ka dyan. Diba? You should be able to partake or to utilize your resources accordingly. Meron picture sa Facebook, hindi ko lang makita eh. Ito yung nakita ko, samurai eh, di ba? Parang samurai, oh. I'm sorry to say this. Why did the samurai become extinct? Parang sa movie nila, Samurai, did they use guns? Of course, they did use guns before. Problem is this. Bakit naluma yung mga samurai pang seremonya na lang? Because they never evolved. Bakit yung mga Marines, mga US Marines, 1700s pa, may Marines na. Hanggang ngayon, may Marines pa rin. Because they evolved. Bakit yung jellyfish, wala namang utak, hanggang ngayon buhay? Because they know how to evolve. Sorry, they know how to evolve and they evolved. And they are still evolving up to this point. Imagine walang utak ang mga jellyfish. Kaya nga pag may gusto ka i-bash, di ba, sabihin mo, mukha kang jellyfish. Tas, ja. Siya si ja jellyfish. O, di ba? Di ba?
Wala kang utak, mukha kang jellyfish. O, di ba? Pero nag-evolve sila. Ang daming animals who or which were way smarter than them but gone extinct. Di ba? It's because of adaptability. With the very little resources that they have, they use it properly. Ano tawag dyan? Efficiency. With the very little resource that you have, but if you know how to use that properly, may patutunguhan ka. Look at Bill Gates. Look at the billionaires right now. Mga backyard industry lang yan dati. Si Amazon, sa backyard lang yan dati. O ngayon, dati siya ang nasa backyard. Ngayon, delivered right at your backyard. O, diba? Nabaliktad na senaryo ngayon. Hindi dahil sa wala siyang resources, but because they were able to use the resources properly. Parang ganito lang yan eh. For example, ito cellphone ko. Nag-pre-order ako ng S24. Wala pa until now, actually. Wala pa. Pero, pag nakuha ko yon, yung mga video editing ko, yung skills ko, i-enhance ko. You see, yung aking mga photo something skills ko, i-enhance ko, download ako ng mga app. Because I want to make full good use of that cellphone that I pre-ordered. Diba? So, yun ang point ko dun. Meron ka nga resources, hindi mo na ginagamit, wala rin. Parang ganito yan eh. Ito, no? Ito, medyo mali kasi ito sasabihin ko, pero parang ganito lang yan eh. Bumili ka, for example, ng sports car. O kahit hindi sports car. Halimbawa, isa ko sasakyan. Yung isa ko sasakyan, kaya niyang mag 160 up to 180. Actually, kasi kotse siya na nakasetup talaga siya. The problem is this. How can I drive my well-tuned sedan kung ang speed limit ay 100? Baka hulihin ako ng highway patrol dito. So, am I using my resources to its full potential? No. It's not like that. I hope you got what I'm trying to say. Pero kung yung maliit ko na AUV na 20 years na, yung aking Revo, nagagamit ko palagi kasi ang top speed niya 100 na lang eh. Di syempre 8. Ang speed ko 80 o di efficient ako. I'm making good use of that. Diba? Na-utilize ko siya. So what do I mean by that? What you have matters, but how you utilize or how you make use of what you have, that's what would matter most, or those are the things that would matter most in life. So i-summarize natin, umpisahan uli natin doon sa una. Economics of love. Paano natin ko-correlate sa economics of love yan? If you do not know how to use your resources properly, then that is not your passion. That is not what you love. Because if you love something for a career, parang tao lang yan, gagawin mo lahat to keep that passion or to keep that career. Gagawin mo lahat to utilize every undertaking that may come along the way. You will utilize everything that you have to do to progress, to upgrade, and above all, to succeed in life. Hindi porke marami kang mga na-utilize na pera, kung hindi naman tama pag-utilize mo, malulugi ka rin. Wrong investments ang tawag doon. Even in business. Naituro ko yan sa ICCT. Na-lecture ko yan ng isang araw, nung isang linggo, nung Feb 13. Na-lecture ko yan, sabi ko sa kanila. If you do not know how to make full use of your capacity, wala rin. Hindi na baling maliit ang capacity mo, pero kung efficient ka naman, kung na-utilize mo siya 100%, then you are in good standing. Pero kung ang capacity mo, hindi mo na-utilize masyado, wala rin yan. Ngayon, paano mo siya ma-utilize na mabuti? Resources are meaningless if not used properly. Paano mo siya ma-utilize? Yun ang good question dyan eh. Sir David, Dr. Benedict, Sir Benedict, paano ka ma-utilize? So, rephrase natin. How can we utilize what we have? Simple. If you know the right people, and if you accept the reality, and if you can balance your theories and your experience, then you can be able to fully utilize your resources. Ganun kasimple. So, correlated uli yung tatlong subtopics na yan. Again, number one, you should be able to accept what you really want and balance it with the reality. Ika nga i-balance ng, again, balance of diskarte, balance of experience,
in relation to your theory. With the right people, with the right timing, with the right use of resources, magiging successful ka. Yun ang correlation on. End game, you will have a good economics and you will love what you do. Sometimes kasi ang mga tao, akala nung iba, ay hindi ko mahal tong trabaho ko, ganun. Alam niyo yung lalo yung mga Gen Z ngayon, saka yung mga bata-batang kabatch namin sa millennials, alam niyo mahirapan na ng konti, iyak na. Sorry lalo yung mga Gen Z ngayon, mahirapan na ng konti, iyak na. Meron pa ako nakita sa Facebook it is my choice to resign. Sinagot ko sa comment, sabi ko, yes, I can find someone like you who needs money and who knows how to utilize properly what he has in store or in his pocket to be successful. Ayaw mo sa trabaho, umalis ka, maraming papalit sa'yo. Kahit ako, ayoko, umalis ako, maraming papalit sa akin. Maraming mas magaling sa atin. We are more or less 8 billion people, guys. 8 billion tayo sa mundo. Don't tell me walang mas magaling sa atin dun. 'Di ba? Sa Milky Way lang ilan ang galaxy sa a star sa Milky Way, ilan ang galaxy sa buong universe. Don't tell me wala other extraterrestrial life diyan. 'Di ba? Wala natin pag-usapan 'yon. Napakaliit lang natin ng planet Earth para sabihin na special tayo. It's not like that. Marami tayong kapalit if we are going to understand the bigger picture. Sa trabaho, ayaw mo mag-resign ka, may kapalit ka agad. Hindi ko sinasabi na hindi tayo importante but what I'm saying is, if you know the value of what you do, again, if you know the value of what you're doing, you will be focused on that. And if you are focused, no matter how hard life throws at you will always succeed because you know your priorities. And if you know your priorities with the right people, they will help you. And when you become successful, sila naman yung hilahin nyo. Tulungan kayo. But that will only come if you accept the reality na may balance yung experience mo saka ang pinapag-aralan mo. Gumaraduate ka muna bago mo i-pursue kung ano man yung gusto mo kung hindi tumugma. Swerte mo kung tugma yung pangarap mo doon sa pinag-aaralan mo. Pero bihira yun. At least may bala ka muna bago ka sumugod. Yun ang point ko dito. Alright? So, yan po ang segment natin ngayon. I hope may natutunan po kayo. Sa mga hindi ko nabati, too many to mention na. Maraming salamat po and I'll see you again on our next episode. Maraming salamat. Have a happy weekend po. God bless.